Bakit nga ba hindi sumama sa God Valley itong si Sengoku? Sa recent chapter nga ng manga ni-reveal ni Strusen na hindi daw pala sumama papunta sa God Valley itong si Wang Zi. Yes, makailang video na nga nating sinasabi na dahil ito kay Shaki. Since kung makita nga siya neto paniguradong katapusan niya na. Pero hindi kaya may mas malalim pang dahilan patungkol dito? Related kaya sa Marines ang pagpapaiwan niya sa Hachinosu? Bali para nga sagutin itong katanungan na yan mapunta muna tayo sa hanay ng Marines, specifically kay Sengoku. During chapter 1157 nga, 42 years ago napag-alaman natin na Vice Admiral na yung posisyon netong sila Sengoku, Garp at Churo. During naman sa flashback ni Kozuki Oden, 26 years ago nung time bago maglaban itong sila Roger at Whitebeard, may nakita nga tayong mga Marines na nagtatangkang hulihin itong si Roger. Pero ang nabanggit nga lang ni Roger kung seryoso daw talaga ang Marines na mahuli siya, kinakailangan nga daw na either si Garp o si Sengoku ang ipadala nila. So sa statement pa lang na to magkaka-idea na tayo na hindi lang si Garp ang malahalimaw na sundalo ng Marines, bagkos pati na itong si Sengoku. Dagdag context pa nga na halos equal lang ni Garp itong si Sengoku during Marineford War. Specifically ngang nabanggit ni Whitebeard itong pangalan ni Sengoku. Inadres nga niya to na matagal niya nang hindi nakikita. Ibig sabihin at some point sa mga karir nila nagkalaban na itong sila Sengoku at Whitebeard. Similar sa sitwasyon nila Garp at Roger. Ngayon kung ganito pala kalakas si Sengoku na halos kasing lakas niya itong si Garp, bakit hindi siya pinadala ng Marines sa God Valley? Bakit si Garp lang ang mag-isang pinapunta dito? Bali ang sagot nga dito posibleng ang target mission netong si Sengoku yung mismong Hachinosu. Dahil nga sa wala ang buong Rocks Pirates sa isla na to ito na nga yung tamang timing para i-infiltrate itong isla na to. Sa tanong nga kung paano nalaman ng Marines na buong Rocks Pirates ang pupunta sa God Valley, kung matatandaan nyo sa paglalayag ng Rocks Pirates papunta sa God Valley, bigla nga nilang nakasalubong itong si King Harald. At napansin nga ni Sebek sa oras na to na merong surveillance ship ang world government. Meaning may matang nakatingin sa galaw netong Rocks Pirates. Possible nga na ni-report ng barko na to yung planong pagpunta ng Rocks Pirates sa God Valley. At dito nagkaroon ng intel yung Fleet Admiral nung time na to na si Kong para ipakalat itong balita na to. Inutusan niya si Garp na pumunta sa God Valley at inutusan naman niya si Sengoku na pumunta sa Hachinosu. Teka Kuya Eneru, di ba hindi naman lahat ng miyembro ng Rocks Pirates ang pumunta sa God Valley? Meron ngang naiwan sa isla na to. Ito nga si Wang Zi. Yes, sa tingin ko nga hindi planong talunin ni Sengoku itong si Wang Zi sa misyon niyang to. Possible nga nakasunduan ang habol ni Sengoku kaya siya pumunta kay Wang Zi sa Hachinosu. Kasunduan na hahayaan niya na si Wang Zi ang mamuno sa isla na to. Dagdag pa neto bibigyan rin niya ng additional protection itong isla na to. Nang sa ganon hindi na ulit ito gamitin pa bilang kuta ng mga pirata. Bali napakadaling kasunduan nga lang ito sa part ni Wang Zi. Since alam naman natin na nakipag-deal na rin siya sa world government sa pamamagitan ng pagkidnap kay Shaki. Kaya it makes sense lang na papayag siya kaagad sa ipopropose na deal na to ni Sengoku. So ano ba ang magigain ng Marines kung sakaling ang masakop nila itong Hachinosu? Obviously yung matatanggalan na ng kuta itong Rocks Pirates, which is nagtagumpay naman itong Marines. Dahil pagtapos nga ng nangyaring God Valley incident wala nang balita pa sa kung anong nangyari sa ibang miyembro ng Rocks Pirates. Hindi na nga sila nakabalik pa sa Hachinosu. Ang isang misteryo pa nga na masasagot kung talagang ang pinuntahan ni Sengoku itong Hachinosu during God Valley
Valley incident yung explanation sa kung bakit sa tinagal-tagal na lumipas na taon bakit wala man lang ginawa itong mga Marine sa Hachinosu at kay Wang Zi. Dahil kung talagang ang infamous itong Rocks Pirates at kuta nila itong Hachinosu, di ba dapat na targetin kaagad nila itong isla na to? Pero bakit sa lumipas na mga taon nanatili lang si Wang Zi sa Hachinosu? Bakit si Blackbeard pa ang kinailangang tumalos sa kanya? Hindi kaya ang rason dito dahil sa in fact hawak naman talaga ng Marines itong Hachinosu bago pa matapos ang God Valley incident at itong si Wang Zi ang ginawa nilang tagapangalaga sa isla na to? Speaking of Blackbeard, nalaman nga natin during chapter 1059 na nagtulong-tulong pala itong sila Kobe, Blackbeard at Trafalgar Law para matalo si Wang Zi. Nagkampihan nga daw itong tatlo na to dahil sa magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang benefits. Si Blackbeard nga ma-acquire niya itong mismong isla ng Hachinosu. Si Trafalgar Law naman kinuha yung 100 puso at ito nga ang naging daan niya para hirangin na isa sa mga warlords. Si Kobe naman simple lang, naipagkampihan siya kila Blackbeard para maprotektahan yung mga sibilyan na nandito. So ang rason nga ng pagpunta ng tatlong to sa Hachinosu nung time na to si Blackbeard para direktang i-claim itong isla na to. Si Trafalgar Law naman daw para sana kuhain yung poneglyph na nakatago sa Hachinosu. Base nga yan sa SBS volume 111. At itong si Kobe naman sinasabing may sariling rason daw. Hindi nga ni-reveal kung ano ito. So ano kaya itong sariling rason ni Kobe? Bakit siya pupunta sa Hachinosu kung alam niyang mapanganib dito? Hindi kaya hawak ng Marines itong isla na to kaya siya pumunta dito? At dahil wala na siyang choice sa oras na to since maraming ang mamamatay na sibilyan, napilitan na lang siyang kumampi kila Blackbeard? Dahil oo nga naman, kung kay Wang Zi kakampi itong si Kobe malamang itong tandem nila Blackbeard at Trafalgar Law maraming mapapahamak. Kaya nga ang ginawa ni Kobe sinacrifice niya itong isla ng Hachinosu pati na si Wang Zi alang-alang sa mga sibilyan na nandito. Kumbaga mas pinili ni Kobe yung mga inosenteng buhay na marami kesa sa isang pirata. At ito nga yung possible reason sa kung bakit nandito sa Rocky Port itong si Kobe. So in summary nga sa topic natin bukod kay Garp na pumunta sa God Valley para makipaglaban nagkaroon din pala ng misyon itong si Sengoku. At ito nga yung i-infiltrate itong Hachinosu. Nang sa ganon mawalan na ng kuta ang Rocks Pirates. Pero imbis nga na dahas at patayin itong si Wang Zi naipagkasundo na lang siya dito na siya ang mangangalaga sa isla na to kapalit ng pera. Bibigyan nga rin niya ng proteksyon itong isla nang sa ganon wala ng pirata pa ang manirahan dito. At ito nga yung sagot sa kung bakit napakatagal na nanirahan ni Wang Zi sa Hachinosu. Invincible siya sa isla na to dahil may protection siya ng mga Marines. At this explains rin kung bakit nandito sa isla na to si Kobe nung time na sinubukan na tong i-infiltrate ni Blackbeard. Itong accomplishment nga nila Garp at Sengoku during 38 years ago na pagiging hero ni Garp sa pagprotekta sa Marines at itong technically na pagsakop ni Sengoku sa Hachinosu ang possible na naging ticket nila para offeran ng posisyon ng pagiging admiral. Pero alam naman natin na isa lang ang tumanggap sa posisyon na to, si Sengoku na eventually naging fleet admiral din ng Marines. Si Garp nga tumanggi. Tinanggihan nga niya itong posisyon na to dahil nakita mismo ng dalawang mata niya kung gaano kasasama itong mga Celestial Dragons. At ayaw nga niyang magpatuta sa mga ito dahil lang sa posisyon niyang admiral. Bali para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba na during God Valley incident naupo lang si Sengoku sa headquarters at wala siyang ginawa? O para sa inyo totoo ngang nagkaroon siya ng misyon na i-infiltrate itong Hachinosu? Kung may thoughts o idea nga kayo wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!